Muling binisita ng GMA News ang mga estudyante ng Casili Elementary School sa Rodriguez, Rizal. Sila po yung mga estudyanteng tumatawid sa rumaragasang ilog, sakay ng mga balsa o salbabida para lang makapasok sa eskwela. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, para doon sa mga estudyante na isinasantabi o isinasawalang bahala yung kanilang edukasyon, may ilang mga estudyante na bisita natin kanina na iba't ibang sakripisyo yung binibigay para lang makapasok sa paaralan. Narito ang ulat. Habang kinakaladkad pa ang ilan para pumasok sa paaralan, ang mga mag-aaral na ito handang ibuwis ang buhay para lang makapag-aral. Minsang nasamahan ng GMA News sa mga batang sina Ronalyn at Nestor. Kailangan kasi nilang tumawid sa ilog sakay ng balsa para lang makapasok sa paaralan. Ngayon, nasa grade 7 na si Ronalyn at si Nestor, grade 4 na. Hindi na raw nila kailangan magbalsa dahil may mga nag-donate na ng bangka sa kanila. Binag-ambag din ng mga libro at TV, maging ng solar panel para magkaroon ng kuryente sa kanilang paaralan na nasa kabundukan. Pero may lambing lang na hiling ang iba pang mga estudyante. Sana'y mapalitan daw ng semento ang classroom nilang gawa sa sawali. Itinatag ang paaralang elementarya ng Casili noong 1988. Matatagpuan ito sa Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Para sa school year na ito, meron na itong 139 na mga mag-aaral, isang section kada grade level. Bagong school year, bagong mga estudyante. Unang sabak ngayon sa pag-aaral ng 5 taong gulang na si Marwin. Tulad ng ilan niyang kaklase sa kinder, kailangan maglakad ni Marwin ng 1 oras at tumawid ng 3 beses sa ilog para lang makarating sa eskwelahan. Ano ginawa niyo ngayon sa school? Aral. Paano kayo uuwi? Tatawid sa ilog. Pero gaano man kahirap, handa ang ina ni Marwin na ihatid sundo siya araw-araw. Mabuti tag-init pa, kaya mababaw lang ang tubig. Kayang-kayang lakarin ng mag-ina ang ilog. Malaking tulong din na may mga bangka na. Dati raw kasi pinapaliban niya sa klase ang kanyang mga anak kapag rumaragasa ang ilog. Sa amin pong tulad namin mahirap, yun lang ang ipamamana namin sa kanila, pag-aaral. Tulad ho namin di kami nakatapos. Jessica, nakita ninyo yung bunso ni Aling Leonisa. Ang hiling naman siya sa atin kanina, yung kanyang panganay, grade 9, honor student, pero nahihirapan din silang pag-aralin dahil kulang din yung kabuhayan nila sa bundok. Balik sa'yo, ma'am. So, Bam, clarification lang. Sa ngayon kasi, mababa yung level ng tubig sa ilog, so hindi nila kailangang magbangka o sumakay ng salbabida. Pero, hindi pa rin, wala pa rin tulay. Tama ba? Yung ilog kanina na napuntahan natin, very shallow lang siya, pwede siyang lakarin hanggang yung paa lang, yung malulublob. Pero ibang usapan kasi pag tag-ulan, basa yung kalsada, yung lupa, and then umaapaw din yung tubig. Pero doon may naka-standby na 4 na bangka na na-donate dahil mahirap din lagyan ng tulay dahil medyo mababa talaga yung elevation ng lugar. So yung naging solution so far is 4 na donated na mga bangka. Na itinabi muna dahil masisira yun ngayong tag-init. May nakita ko itong video na napakita lang natin. May eskwelahan na? Ano yun? May malapit ng eskwelahan? O ito pa rin yung eskwelahan nila dati na kailangan pa rin nilang tumawid ng ilog para marating itong mga to? Ito pa rin yung same na paaralan. Although after nung ating mga reports, subsequent na mga reports and then yung attention din napunta rito, may ilang mga mabubuting loob nagbigay ng iba't ibang mga tulong. Tulad nga na nakita ninyo, may mga solar panel, may mga libro at yung mga TV. So, sa madaling salita, Bam, wala pa rin nagbago doon sa sitwasyon ng mga mag-aaral ng Casili sa Rodriguez, Rizal. In that sense, ando pa rin yung school, same pa rin yung geography ng lugar. Meron pa rin talagang obstacle na ilog. And as far as we know, wala pa tayong nakitang nearby na bridge dun sa area. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.